Welcome to Boracay! Grabe, ang ganda ng tubig. Love the Philippines! Para sa terminal fee, para sa environmental fee, tsaka para sa boat ticket. Ang ganda! Grabe, tignan mo naman yung Boracay Island, oh. Ayun, wow! Grabe yung ganda! Grabe, ang ganda talaga. Oh my God. Grabe, perfecto. Parang pampawala umay. Ganun siya. Hi mga ka-wonder! Good morning! At alam niyo na, nandito ulit tayo sa airport. So today, nandito tayo sa NAIA Terminal 2 dahil babalik tayo sa isa sa pinaka-favorite nating island dito sa Philippines. Hulaan nyo nga. Sige, 1, 2, 3, babalik tayo ng Boracay Island, Philippines. Grabe, siguro it will be my 7th time sa Boracay. Hindi ko rin favorite ang Boracay, no? So, bumabalik talaga tayo sa Boracay kasi yun yung ano natin, happy island ko. Parang siyang resting place ko talaga. Iba talaga yung epekto ng Boracay Island sa akin. Especially yung beach na white sand beach, lalo pag may pag nanonood ako ng sunset ng Boracay. So pabalik-balik talaga tayo sa Boracay. So today is August 20, 2025 and we'll be there sa Boracay ng 7 or 8 days. 8 days. This time 8 days. Ang airline na nabook natin ay AirAsia. So medyo mabilisang mabilisang booking lang. Siguro mga 2 weeks ago ko lang na-book. Kaya medyo mahal yung ticket natin. Around 5,000 yung round trip natin. Pero alam mo yun, kapag seat sale kayo nag-book, makaka-ace kayo or makaka-book kayo ng around 1,500 lang round trip na. So yung ticket natin medyo mahal na. Pero sa 2 weeks, for me parang yung 5,000 pasok naman na siya sa parang hindi siya yung parang sobrang mahal, hindi rin siya sobrang mura, nasa mid-range siya. Kasi parang na-try ko na yung parang 1 week na lang dati, Royal Air yata yun. Is ang nasakyan ko is Royal Air, nasa I think 7,000 ata yung round trip ko. Kaya medyo mahal na yun. Pero ito, nasa 5,000 na round trip. Okay na rin. Tapos maganda pa, maaga-aga yung flight natin. So, sa video na ito, isi-share ko yung travel process. Siyempre may mga bagong viewers tayo dito sa ating channel. So para to sa inyo kapag naghahanap kayo ng travel process papuntang Boracay, ito talaga yon. So sa video na ito ay i-share ko yung DIY travel process natin from Manila papuntang Katiklan papuntang Boracay Island. So this time magdi-DIY tayo. So isasama ko na kayo sa mga gagawin nyo pagdating ng airport, ganyan. Papakita ko rin kung ano yung mga babayaran, mga boat fees, ganyan. Tapos yung mismong travel na natin sa Boracay Island. And also mag-share din ako ng budget na hotel sa Boracay. So another series tong Boracay Island natin dito sa ating channel, kaya tutukan mo to kasi i-share ko sa inyo lahat ng mga magiging experience natin, from mga food na kakainin natin sa mga hotels, kasi may 3 hotels tayong pag-i-stayan sa Boracay, kaya i-share ko yan lahat sa inyo, and also yung pinaka-updated na mga kaganapan sa Boracay Island. So kung nagpaplano kang pumunta ng Boracay, make sure na abangan mo tong buong travel series natin. So update ko na lang kayo later kapag boarding na tayo. Boarding na tayo. On time yung flight natin. Morning, welcome. Morning. Welcome to Boracay Island. Ayan. So after mga 45 minutes yan, nakarating na tayo dito sa may Katiklan Airport. Para sa mga first timers, yung Katiklan Airport, usually yan yung binababaan ng na pinakamalapit na airport sa mismong Boracay Island. So kung first timer kayo, ito na lang yung i-book nyong airport, kasi meron pang isang airport which is yung Kalibo Airport, pero medyo malayo yun. Ito kasi yung pinakamalapit na Katiklan Airport, papunta dun sa may Boracay Island. So tayo ngayon ay magdi-DIY transfer mula dito sa airport papunta dun sa ating hotel sa may Boracay Island. So tutour ko kayo, tara. Ayan, so paglabas nyo, ganito yung view para sa mga first timers. Dito kayo pwedeng magpa-picture ng Boracay Airport.
Tapos, yung mga van na yan, yung mga nakikita nyo, yan yung mga iba, may mga sundo kayo. Tapos yung pwede kayong mag-book sa Klook. Ayan yung mga nandyan sa harapan. Ayan yung mga nandyan sa harapan. Pwede nyo i-book yan sa Klook. Southwest yan. Bali partner nila ang Klook. Book nyo na lang yung airport transfer nyo via Klook and use my code WonderJClook para maka-discount ng 5%. Sayang din. Ayan, meron din yung mga shuttle mismo ng hotels like ito, Fairways, ganyan. May mga sinundo sila dito sa airport. Pero itong mga to, itong ibang nandito ay pwede nyo i-book dyan. Ayan, yung mga yan. Pwede kayong mag-book mismo dito or mismo sa Klook. Ayan, pero ang mas maganda is sa Klook na lang kayo para diretso na lang kayo i-ano nyo dyan, i-claim. Pero pag DIY transfer kayo, dito kayo, kakaliwa lang kayo. Ayan, yan lang yung airport ng arrivals, oh. 'Di ba? Tapos diretso lang kayo dito. Parang umulan dito kanina kasi medyo may tubig-tubig. At least medyo malamig yung panahon, 'di ba? Ayan. Ayun, maraming tricycle. Yay. So, ba't may pila dito? Ayan, ito yung mga tricycle nila. Good morning po. Morning po. Ayan, good for, actually 4 ata to. Ayan, dyan tayo. Dito tayo sasakay. Ayan, orasan natin. Umalis tayo ng 8:35. Sumakay tayo ng tricycle dito sa may Katiklan Airport. Pupunta na tayo ng Jettyport. Yan yung view dito sa may Katiklan Airport pa rin to. Meron sila ditong parang dagat. Papakita ko sa inyo pag lumabas yung view. Medyo mahangin ngayon kasi habagat season. Ganito talaga yung yung paggantong season, medyo mahangin. Hindi ko lang alam kung sa mismong Katiklan Port tayo ngayon kasi nga habagat season. Hi ka-wonder! So, andito na tayo ngayon sa may Katiklan Jetty Port naman. So, dalawa kasi yung port nila dito. Isang Katiklan Jetty Port, ito yung main port nila ng mismong dito sa may Boracay. Pero meron pa silang Tabon Port. Kapag kapag habagat season, dun sa Tabon Port. Pero ngayon, actually kahapon lang daw, sabi nung tricycle, dito kaka-open lang daw na nag-operate ulit sila kasi medyo mahirap daw dun sa Tabon Port. Na-try ko na actually dun kaso paakyat yun kaya nahihirapan din yung mga tricycle. Anyways, yung sa tricycle pala ang bayad dun is 75 pesos per person. So kung dalawa kayo, 150. I think parang 4 is kasya dun. Pero pwede naman kayong parang kamari, 4 kayo, dalawang tricycle na kasi syempre may bagahe pa kayo ganyan. Ganun pa rin naman yung bayad. So 75 pesos per person. Pero kung mag-isa mo lang, 150 pa rin yung babayaran mo. Kasi parang minimum niya per tricycle is 2. Tapos, chinek ko yung oras. Ang biyahe natin from dun sa Katiklan Airport papunta dito sa may Jettyport is 7 minutes. So, time check, it's 8:42. Kanina kasi 8:35. So, dito is para sa mga aklanon, ganyan. Pero dun tayo sa may non-tourist lane. Dito na. Tapos, wait lang, meron ako i-introduce sa inyo. Actually, napakita ko na to dun sa last vlog ko. Yung iPass na tinatawag nila. Ayun. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung iPass. Ito sa iPass, pwede na kayong mag-register sa QR code na yan. Ilalagay ko na lang dyan. Tapos, or sa website na to. Dyan, pwede kayo dyan. Parang one-stop shop na siya. May terminal fee, environmental fee, tsaka boat fee. Hindi na kayo pipila dun sa loob. So, yan na yung ginawa natin last time, di ba? Pero ngayon, medyo maluwag naman yung oras natin. Kaya, tayo magdi-DIY. Pero kung wala na kayong time, tas may kasama kayong bata, matatanda, ganyan, tas medyo rush hour yung dating nyo dito sa may Katiklan Jettyport, I suggest mag-iPass na lang kayo. Ang difference lang dyan, meron dyang parang convenience fee. So tara, pasok na tayo. Love the Philippines! So ganito siya, Katiklan Jettyport. So meron ditong scanner. Yan, meron sila ditong bag scanner. Ayan, kapag nag-book kayo ng airport transfer sa Klook, dyan kayo sa Southwest. So, book nyo na lang sa Klook para meron kayong sariling lounge. Tapos, use my code WonderJClook. Pero dito tayo. So, ticketing counter. Konti lang naman yung tao.
Ayan, so first step is magpaparegister pa kayo. Tatanungin yung mismong hotel natin. Thank you, ma'am. Tapos, dito naman yung step 2, 3, and 4. Ayan, para sa terminal fee, para sa environmental fee, tsaka para sa boat ticket. So, unang babayaran is the terminal fee, 150 pesos. Kapag regular, discounted is 120 pesos. Ayan, terminal fee. Next naman is the environmental fee. Ang bayad dito is foreign national, 300 pesos. Local tourist, 150 pesos. For local citizen students, 120 kapag yung may discount. Tapos 5 years old and below, exempted. Tapos ang next na babayaran is the boat ticket. So 50 pesos siya. Ayan. Kahit priority lane, 50 pesos pa rin yung babayaran for the boat fee. So, pinaka-total na babayaran is 150 sa terminal fee. Sa may environmental fee is 150 din. Tapos boat fee is 50 pesos. So, 350 pesos kapag normal na parang regular. Kapag may ano kayo, PWD, senior student, may mga discount pa. So, dito na tayo magpo-proceed. Ayan. To Boracay. Buti na lang medyo konti lang yung tao. Ayan. Tourists and guests. Tourists this way. Ayan, pupunta na tayo sa boat natin. Ayan, kapag I-pass kayo, dyan kayo ipipila nung ano nila, nung staff nila, i-scan din yung QR code dyan. Pero dito tayo ngayon sa may boat fee. Bibigay lang natin yung ticket, tapos bibigyan kayo ng number. Thank you po. So, ang seat number natin is 18 at ang pangalan ng ating boat is MB Charlu. MB Charlu. Ayan, wala pa tayong kasama. Ayan siya. MB Charlu. Ayan pa yung mga ibang boat dito. So, feeling ko maghihintay pa yan. Morning po. Ayan, ito yung boat na sasakyan natin. Parang tayo ang una. Ay, hindi. May kasama tayo si nanay. So, generally yan, ay technically pupunuin pa to. So meron siyang, I think 50 seats. So number 18 tayo. Ayan, so paalis na yung boat. Time check, it's 9:02. Ayan, puno na yung boat natin. Tapos paalis na siya sa Katiklan Jetty Port. Grabe, ang ganda ng tubig. Excited na akong mag-beach. So update ko kayo pag dating natin sa mismong Boracay Island. Hi, Ka-Wonder. So, time check, it's 9:10. So, mga 8 minutes lang. Mabilis lang. Mabilis lang, diba? So, nandito na tayo sa may Boracay Island. Wow. Look at that water. It's so crystal clear. Ooh. Yan. So, pagbaba natin ng boat, maghahanap tayo ng DIY nating sasakyan. So, dire-diretso lang tayo dito. Pag may mga ano kayo, like service, ganyan, pwede kayo dyan pumasok sa kaliwa. Kasi meron dyan southwest. Tapos pwede kayo magpa-picture dito actually, yung sa may Boracay, yung welcome to Boracay. Pakita ko na lang din sa inyo para sa mga first timers na magbo-Boracay. Ayan, meron din namang ATM machines dito. So pwede kayo dyan. Ito yung sa may southwest, yan yung sa Klook din eh. Kapag nag-book kayo sa Klook, dyan kayo makakapagsasakay. Pero tayo, papakita ko lang to. Ayan, welcome to Boracay! Ayan, so may mga nag-offer ng parang private na transpo papunta sa hotel ninyo, pero mas mahal kasi sila. Kaya tayo is magko-commute lang tayo. Sasakay lang tayo dito. Lakad lang tayo. Pero grabe, bago tayo na-distract ako. Ang ganda. Grabe, tignan mo naman yung Boracay Island, oh. Andito na tayo mismo sa Boracay Island. Tignan mo naman yung tubig kung gaano kalinaw. Wow, excited na ako maligo. Oh my God. Ayan, dito tayo sasakay. Ayan, so naghihintay tayo ng mga kasama. So magta-trike lang kasi tayo. Ayan, ang bayad dito, 25 pesos. Apa? 25 pesos po, no? Ayan. Pag doon, 30. Okay. Sige po. Thank you po. Ayan, sabi ng driver, kapag sa may, kasing Hana Hotel, nasa Station 1 yun eh, nasa dulo na. Para magka-idea kayo, ito yung map. Merong Station 3, Station 2, and Station 1, yung mismong white sand ng Boracay. So, yung hotel natin is Hana Hotel, nasa Station 1 siya. Pag sa D-Mall daw kayo bababa, or Station 3 to Station 2, sabihin mo na lang, 25 pesos.
Pero maghihintay tayo. Pero pag station 1 is 30 pesos. Ayan, pupunuin pa to. Wala pa tayong mga kasama. Pero pwede naman kayong mag-trike. Ayan, pag marami kayo, pwede kayo dyan. Kasi, tawag dito, pwede yung arkilahin. Pero ayan, I think parang 150 pesos yata to 200 pesos yung bayad. Pero diretso na kayo sa hotel ninyo. Pero tayo, 30 pesos lang. And just like that, nakababa na tayo ng trike. So mga 10 minutes lang naman yun, ang lapit lang. So yung hotel natin is nasa may station 2. Ayan, meron ditong mga bilihan ng mga fruits, gulay. Ayan, tapos may convenience store pa dito. Yung mga ma-experience nating hotel ngayon dito sa Boracay kasi meron tayong budget, mid-range, tapos meron tayong medyo luxurious na hotel. So meron tayong matatry sa Station 1, Station 2, and Station 3. Kaya ngayon, Station 1 muna tayo ang matatry natin for today's video. One night lang tayo dito. Ayan, Hana Hotel. Alam, parang medyo nasa residential area na to. Pero ito yung pag-i-stay natin, Hotel Hana. Saan kaya ang reception? I think dito. Hello po. Hotel Hana Boracay. Ayan, meron sila ditong mga books. Pero walang receptionist. Wait lang. Ayan, dito pala yung daan. Mali pala ako. Kuya, thank you po. Hi, Ka-Wonder. Yun pala, it's a prank. Tomorrow pa pala yung booking natin sa Hana Hotel. Pero, good thing is, meron na tayong isang pag-i-stayan ngayon. Sure na talaga to. So, sa Station 2 pa pala tayo mauuna today. So, yun ang ating unang accommodation dito sa may Boracay. So, sasakay lang tayo ng trike. At least malapit lang naman yung sakayan ng trike. And at least nakita na natin yung hotel natin for tomorrow. Ayun. So, medyo epic fail lang yung nangyari. Pero, at least na-settle na yun. Ayan. So, nasa beachfront na tayo. And kung mapapansin nyo, meron silang parang barricade dyan. Kasi habagat season ngayon. Ayan, pakita ko. Ayan, habagat season. So, yan yung first na look natin sa White Sand Beach of Boracay. Ayun, wow! Grabe yung ganda. Parang gusto ko nang maligo ka agad, oh. Grabe. Dito meron silang tourism information. Yan, ito na yung hotel natin, The Coast. Ayan, Coast Boracay. Thank you po. Ayan, welcome to Coast. Thank you, kuya. Coast Boracay. So sana pumayag sila sa early check-in. Hello, good morning. Ay, wow. Thank you po. So may pa-towel sila, oh. Hello po. Hi. Finally, nakaupo na tayo. Dito na tayo sa may lobby ng Coast. So meron silang binigay na cold towel. Kasi nga mainit sa labas, diba? Pero tawag dito, ang maganda ngayon. Tawag dito? Maganda ngayon, habagat season. Medyo hindi siya yung parang yung tama ng araw, hindi ganun kasakit pa. Ay, wow! Alam na nila yung booking natin, so confirm na dito na talaga tayo. Wow, thank you! Ayan, meron silang pa-welcome drinks. And care of Coast, thank you! And so magtutour na tayo ng mga amenities nila dito sa Coast. Yes. So the breakfast will be here. It's from 6 a.m. to 10 a.m. po. And then every day we serve free ice cream and popcorn from 3 p.m. to 5 p.m. po. Unlimited ice cream and popcorn. And then yung pool naman po natin, we have the dipping pool and then yung lap pool po sa kabila. It's from 9 a.m. until 9 p.m. po. And this way naman po is our activity area. Sige. Our activity area. So, we have some board games po dito, sir. And then you can play air hockey, table tennis. And then we have also PS4 po. Open naman po ito ng 6 a.m. until 10 p.m. po. And then yung room niyo po, sir, nasa third floor po.
Sa labas, sir. So we have... Possible yun? Yes Pwede po. yun? You can use that po. And then we have also beach butlers to give you towels and waters. And then also to take care of your things while on your swimming po. Okay po. And then this is our massage room po. So open siya ng 12 noon until 9 p.m. And then we have an ongoing promo po for all the massage, 20% discount po siya. So, if you want to book po, sir, you can just approach me at the front desk. So, para ma-reserve ko po kayo. Sige po. Thank you. Ilang years na si Coast po? Nag-open kami, sir, ng 2016. So, magta 10 years na po kami next year. And then, we have also yung Blue Marine na boutique po dun sa may La same Carmela lang yung banda. owner. Apo. So, 2030 naman po yun siya, sir. So, this is your room number po, Sir Lito. It's room 300. Welcome! Welcome po! Of course, our signature chocolate bar po, it's a complimentary also from the hotel. We have also the free tote bag and hand sanitizer po. Hi, Commander! So, finally is nasa room na tayo dito sa may Coast Boracay. So, this room is a premier room, ang pangalan niya. So, una pa lang. Gusto ko lang i-commend yung ano nila, yung staff nila. Sobrang accommodating. Yan, sila Jessica, si Miss Julie, tapos may nag-assist pa talaga sa atin. So, kapag may kailangan, sobrang may welcome drinks pa, ganyan. Tapos may pa-tour pa tayo kanina. So, alam mo yun pa lang panalo na talaga sila. Aside dun sa view dun sa harap, nasa beachfront na sila. So, yun yung mga selling points talaga nila. And also, ang another selling point nila, kapag binook nyo tong room na to, actually kapag nag-book pala kayo ng room dito sa Coast, meron ng kasamang airport transfer and airport pick-up. So, ibig sabihin, susunduin na kayo sa airport and dadalhin na kayo dito sa kanilang hotel. Tapos, the same thing, kapag pauwi na kayo, yan, kasama na yan, ihahatid na kayo sa airport. Pero pag magta-transfer naman kayo ng hotel, possible pa rin. So, from this hotel, lipat kayo sa hotel na iba kapag bali free pa rin yun. So, yun yung isa sa pinaka-selling point ng hotel na to. So, tara, room tour ko na muna kayo dito sa room na to. Ayun, so this will be our room. Meron tayong 2 queen-size bed. I think this is queen-size bed. And chinek ko sa Klook, this room is 25 square meter room. So, tara, ano na natin siya, room tour. Dito, meron tayong table, tapos meron tayo ditong electric kettle. I think, hindi pala, hindi siya electric kettle. Parang coffee maker. Ayan, tapos meron sila ditong water. These are complimentary. Tapos, wow, social naka-twinings pa sila na mga tea. Tapos meron sila ditong coffee. Ayan o, coffee. Tapos, meron silang telephone dyan. And meron silang smart TV dito. So, pwede tayong manood dyan mamaya ng Netflix and YouTube. Sa side na to, meron silang malaking cabinet provided with flashlight, may hanger, meron silang laundry mat, ayan. Tapos, meron silang provided na, ayan, mga slippers. Tapos, nandito naman yung kanilang pantry. Pero I think this is not complimentary. May bayad siya. So, kapag itong tumbler na to, this is $240. Nandyan naman yung mga prices niya kapag gusto nyo. And nandito naman yung safety deposit box. And meron silang, ayan, mini ref. So, itong mga nandito, hindi to complimentary. Pag gusto nyong inumin, ito yung mga prices niya. Yan. Pero at least kapag nagutom kayo, di ba, pwede na kayong kumain. Tapos, ito na yung bed natin. Ang maganda dito sa bed nila, meron na silang provided, syempre, na mga, ayan, mattress, meron na ring mga may dalawang pillow. Actually, may mini pillow pa nga dyan. Tapos, meron silang binigay na tote bag and also, this one is, ayan, sanitizer. Ayan, sanitize it. By Coast. Ayan, tapos, meron silang pa-tote bag. Ay, ang ganda. Ayan o, pa-tote bag ng Coast. Wow. Tapos, dito, meron silang welcome fruit. Ay, wow. Meron pa silang pa-letter and also meron silang pa-fruits dito. Meron silang santol. Parang, ngayon, panahon ng santol. Tapos, may pamangga sila. Though, paano natin to kakainin? Kaso, wala tayong, Tapos, meron sila ditong chocolate. Make your day, have a chocolate. Ayan. So, dito naman sa right side, meron tayong, ayan, full glass na view.
So makikita nyo yung view dun sa kabilang building. Though sila sa kanila pa rin yung kabilang building. Tapos, ito na siya. Open natin to. Wow! Grabe! Ang laki ng kanilang toilet and bath. So, dito, meron sila ditong water closet. Tapos, meron silang bidet. Napaka-importante niyan. Tapos, nandito yung kanilang blower. Tapos, ang maganda dito, meron silang tissue dyan. Tapos, may sampayan sila dito. In fairness, ang dami nilang sampayan, ha. 1, 2, tapos may paganyan pa silang sampayan para sa mga basahan yung damit siguro yan. Tapos, andito naman yung kanilang mga toiletries. Ayan, may mga toothbrush, body lotion, soap, and mga clean towels nandyan yan hanggang sa baba. Andito yung sink, yan. Para siyang vanity mirror na rin kasi sobrang lawak. Ayan oh, ang lawak niya talaga. Parang ang luwag nung na-cover nitong mirror na to. Pero maganda, di ba? At least kahit nandito ka, pwede ka dyan. Kung nandito ka, pwede ka rin. Tapos, ito naman yung kanilang shower area. Nandito, meron silang clean towels dyan. Tapos, meron silang hot and cold shower. Ayan. Shampoo and conditioner ay provided na din. Wow, may loofah pa sila. Tapos, may shower gel dito. So, pakita ko sa inyo yung view ng kanilang toilet and bath dito sa Coast Boracay. Yay! So, upon check-in sa Klook, nasa around, itong room natin na premier is nasa around 7,000 per night siya. So, may kasama ng breakfast yun ha. So, ang maganda pa doon, yun nga, kasama na ang airport transfers, papunta, tsaka pabalik. Tapos, yun nga, meron ng infinity pool. May pool na sila, may mga iba pa silang ino-offer, may game room pa nga sila doon kanina, di ba, nakita nyo. So, lahat ng mga yun, amenities is kasama na. May breakfast na rin na included, good for 2 packs. Pero nag-i-start sa 6,000, meron silang mga rooms, like yung deluxe room nila, nag-i-start siya sa 6,000 per night, may breakfast na rin yun, good for 2 packs. So, pag ibubook nyo to sa Klook, make sure to use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Pero kapag, sabi ni Miss Jessica, meron din silang mga ino-offer na other discounts kapag nag-book kayo mismo sa website nila. So, check nyo na lang yung website nila na to, tapos may mga 20% discount daw sila kapag gumamit kayo ng specific na parang mode of payment nyo, kamari, mga banks, ganyan. Basta, check nyo na lang sa website nila. Sayang din, kung saan kayo makakatipid, doon kayo mag-book. Yun yung lagi kong tinitip sa inyo, di ba? So, basically, ito na yung room natin. So, sobrang, first impression natin sa room natin, alam mo yun, sobrang aliwalas niya kasi nga, yun yung panalo, meron tayong glass dyan. Though pwede mo namang ibabayan. Tapos parang pagpasok ko naman dito sa room, malamig na. Kaya parang, kasi di ba ang problema kapag ang room mo is merong glass na ganyan, parang mainit, di ba? Pero pagpasok ko, feeling ko ni-ready na talaga nila to na parang malamig. So, which is a good thing talaga. Yun talaga yung pinaka, isa sa nagustuhan ko, yung mga staff nila sobrang accommodating talaga. So, which is good talaga kapag nasa service industry ka talaga na gaya nito. Tapos, alam nyo ba na 5 out of 5 yung review dito sa sa Klook. Kapag chinek nyo yung website ng Klook, check nyo, Coast Boracay. Grabe. Ibig sabihin, maganda talaga lahat ng mga ni-review kasi nga 5 stars sila sa mga review nila. So, alam mo yun. So, siguro i-update ko kayo sa ibang mga amenities nila like yung mag-swimming tayo dito, mag-game room, tapos sa breakfast din nila. So, update ko kayo mamaya sa mga kaganapan natin dito. Hi, Wonder! So, time check tayo. It's 12:30 in the afternoon. So, it's lunchtime here in Boracay. So, ang kakainan natin ngayon is isang para siyang grill house dito sa Boracay. Pero, naglalakad lang tayo. Doon siya sa may part ng malapit sa D-Mall. Lagpas ng D-Mall. Yung parang meron silang lake doon. Doon tayo kakain. So, ngayon, ayan, first look natin. Grabe. Ngayon, bumalik na kasi tayo sa Boracay, di ba? Pumunta tayo ng Boracay noong, I think March, nung may lumot season pa. Ngayon, habagat season na. Grabe, iba na yung ganda ng Boracay ngayon ulit. Yung wala na akong nakikitang mga lumot. So, ngayon, pakita ko na lang yung mga nakikita ko para magkaidiran kayo kung ano yung mga kaganapan ngayon dito sa may Boracay. So, andito tayo sa tapat ng Henan Regency Resort and Spa. Tapos kung mapapansin nyo, meron silang sariling parang sa coast din naman meron.
Pero, ayan, meron silang sariling mga parang day beds dyan. Libre yan kapag mag-check-in kayo sa may mag-check-in kayo sa may Henan. So, kung mapapansin nyo, yung sinasabi ko kanina, meron siyang parang mga ganun. Yung parang mga cover na ganyan. No? Tapos napansin ko ngayon, parang mas konti yung tao ngayon. Hindi siya ganun ka-peak season. Pag summer kasi syempre, 'di ba? Yun yung pinaka-peak. Pero wow, look at this. Look at this, guys. Welcome to Boracay Island, Philippines. Grabe, ang ganda talaga. Oh my God. Ayun, nagsisale na yung Red Whale, oh. Na-try na natin yan. Meron ako nagawang video niyan. Try niyo yan sa, book niyan sa Klook and use my code WonderJKlook. Diyan, party cruise yan. Tapos may mga pagkain na din. Masayang experience. Sunset cruise siya. Yan. Dito naman is kapag naghanap kayo ng bar, ito, bar to. So, ganyan yung itsura niya sa araw. Siyempre, walang gaanong nagpa-party kapag ganitong tanghali, patulog pa yung mga tao. Tapos may mga shakies. Ay, may shakies din. Shakies. Kung gusto niyo ng pizza. Ayan, dito naman is the KFC. Ito, ibang Henan naman na to. Henan Garden. Ayan, Henan Garden Resort. Tapos may sarili silang KFC. Actually, nakapag-stay na tayo dyan, Henan Garden. Pag meron siyang lagusan dyan sa may Henan dyan. Tapos syempre, di mawawala ang braids, hair braids po. Tapos hindi mawawala dito yung mga nag-offer ng mga para sailing po, ganyan, mga activities po. Syempre, dapat ganun talaga kasi yun yung work talaga nila. Tapos ito, another branch ng Mandarin Hotel. Ayan, Mandarin Island Hotel. Ayan siya, Mandarin Spa. Tapos dito, meron akong kwento dito sa part na to. Yung isang follower natin or yung subscriber yata natin, nung first time natin sa Boracay, ni-reach out niya ako. Nag-work siya dyan. Dito, di Paris yata to dati. Para siyang pasalubong center. Tapos may nag-henna tattoo dyan. Ayun, nilibre niya ako ng henna tattoo. Ginawan ko yung video sa Facebook ko dati. Tapos ito, Le Soleil de Boracay. Yun. Para siyang restaurant, tsaka I think may accommodation din sila sa taas. Maganda dito sa pinapakita ko ngayon, lahat ng to is nasa beachfront. Ayan na yung beach ng White Sand, Boracay. Ay, may McDo na rin. Parang bago tong McDo to. Parang di ko to nakita nung last na pumunta ako. Ang alam ko kasing McDo dito is yung nandun sa may harapan lang, yun dun sa may part ng D-Mall. Ito parang bago to. Ayan McDo Boracay. Oo nga, bago siya. Kasi wala pa yan dati. Nagstay na tayo dyan pumasok. May budget na hotel dyan. Papasok dyan. Ito, pa-picture tayo dito. Ayan, dito naman yung Halo Mango. Ayan, maganda dito. Ayan, beachfront. Ito naman, I think Chinese, Chinese restaurant. Ayan, Chinese restaurant. Ay, hindi, pang family din pala siya, Ganyan yung niya, price range niya para magka-idea kayo kung kakain kayo. Good for 5 to 7. Yan, good for mga malalakihan din. Pwede kayo dito kasi marami silang seating capacity. Tapos ang perfect pa diyan is beachfront, syempre. Tapos ito parang bago ulit to. Ayun parang bago ulit. Siguro souvenir shop to, no? Ayun wala pa dito, wala pa siyang mga stall. Siguro parang sa pagka-vibe ko, para siyang gagawing pasalubong spots. And ang best part dyan is nasa beachfront pa rin. And dito, kapag naghahanap kayo ng fire dance, ayan, meron silang mga fire dance dito sa Uptown Mall. Ayan, lagi rin silang nagpa-perform. First set nila is 7:30 to 8, tapos second is 10 to 10:30 p.m. Everyday sila. Ayan, dito sa may Boracay Uptown. And dito na yung famous na may sumasayaw, di ba? Ayan dito sa may Mandarin Nest. Sana matimingan natin si Kuya na sumayaw siya. Hindi ko alam kung anong oras sila sumasayaw dito Tapos meron din silang sariling Jollibee. Andun din, may Mang Inasal din dyan. Actually, malapit na tayo sa D-Mall. Ito, pasalubong area and nakikita ko na yung Epic, which is the parang party place dito sa may Boracay. So, dadaan tayo dyan para mapakita ko sa inyo yung update sa may D-Mall.
Ayan, kung naghanap kayo ng party place, pero pati rin restaurant din naman to, na maganda rin pang sunset din to. Dito kayo sa Epic. Ayan o, Epic. Ayan, beachfront pa rin. Nasa Station 2 pala tayo guys ha. So sa mga first timer sa Boracay, ang Boracay kasi meron siyang Station 1, Station 2, and 3. Yung pinaka-sentro niya or yung parang mas marami yung establishments, mga restaurant is dito sa may Station 2 kasi nandito tayo sa D-Mall. Ayan, pasok tayo sa D-Mall para mapakita ko sa inyo kung anong vibe naman dito sa loob ng D-Mall ngayong August 2025, habagat season. Ayan, Little Taj Indian Street Kitchen. So kung naghahanap kayo ng Indian restaurant, dyan kayo kumain. Actually, pwede yan ma-book sa Klook ulit. Tapos dito, may ATM ATM machine, BPI. So kapag naubusan kayo ng cash, yan, pwede kayo mag-withdraw. Tapos dito, uy, parang bago ulit to. Hello. Ayan, mga shakes. Tapos ito, mga pasalubong area. Ito na mismo yung D-Mall ha. Ayan, meron din silang island souvenirs kung naghanap kayo ng souvenirs. Tapos kung barbecue naman ang hanap nyo is dito kayo kumain sa may Isla Backyard Barbecue. Tapos pakita ko na lang din to. Meron akong ginawang video regarding dito. Feliz Hotel Boracay. Maganda rin yung stay ko dyan. So si Sir, nakalimutan ko yung name ng PR, pero panoodin nyo na lang sa video ko. Parang yung pinaka-recent ko na Boracay vlog nung March, dyan ako nagstay. Kasama ko yung sister ko. Maganda yung experience ko dyan. Book niya yan kasi meron silang fire dance din sa gabi. Tapos maganda rin naman yung naging stay, taka accommodating yung mga staff nila. Book nyo sa Klook and use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Ayan, ito yung area na hindi ko pa gaanong na-explore. Meron na rin Greek pala na dito, food. 'Di ba, mahilig din tayo sa mga food na ganyan. Mga mga chicken and seafood. Hindi ko alam yung tawag diyan, pero na-try na natin. May mga kebab din siguro sila dito. Ayan, Chima Greek Taberna, Boracay. Tapos dito meron silang Wekeria. This is Wekeria Crab Pasta House. So pwede kayo lang kumain. And ito, nasa gitna na tayo mismo ng D-Mall. Pag nakita nyo tong na to, ayan, parang Ferris wheel. Nasa gitna na kayo ng D-Mall. Ayan. So dito naman is the Tides Hotel Boracay. Nasa loob lang siya ng D-Mall. So pwede kayong magstay dyan. Tapos ito na yung daan palabas ng main road sa may D-Mall. So dito yung may nagbabasketball. Ano pa bang bago dito? Actually, napakita ko na to. Parang, itong mga to, napakita ko na nung nakaraan. Ay, sarado yung showdown. Ito yung may Ayan, parang, sorry for, ayan, we're temporarily closed. Ito yung may mga nagbabasketball dyan. Yung shooting, ganyan. Ito, meron dito, My Crepes. Tapos ito, syempre, hindi mawawala. Try nyo to, Coco Mama. Masarap yung dessert nila dyan. Tapos may toilet dito kung naghahanap kayo ng toilet. Sa D-Mall, meron sila dito sa may bandang gitna. Tabi lang siya ng Coco Mama. Hungry Monkey. Tapos dito may mga spa din. Ayan, kapag napagod yung mga paa nyo or diyan kayo, mamassage kayo. May Havaianas. Pag naiwan nyo yung mga tsinelas nyo. Tapos kung galing kay ibang bansa, may mga money exchange din sila dito. Syempre may mga turista rin na pumupunta dito talaga. Tapos sa part na to is Halo Mango. Yan, second branch nila to. Di ba napakita ko to? Meron din sila sa may beachfront. Tapos kung naghahanap naman kayo ng Thai restaurant, dito kayo sa may Thai Basil. Tapos, ayan, nakikita na natin yung main road. Malapit na tayo dun sa kakainan natin. Pero dito, meron sila dito parang food truck. Ang ganda ng concept, no? Parang Thai food siya. May pad krapaw sila, tsaka mix siya ng Filipino. May arroz caldo nga, And, ito na, kapag naghahanap kayo ng parang 7-Eleven version nila dito sa Boracay, Budget Mart is the key. Tapos, kung first time nyo sa Boracay, yan, mga e-trike tong mga to, ganyan, pwede kayong sumakay dyan. Commute lang is nasa 15 to 20 pesos. So, tatawid tayo. Yun.
Welcome to Boracay! Mamaya na tayo magpa-picture after natin kumain. Ito yung sinasabi ko kanina. May lake sila dito. Tapos, parang tinanong ko yung local kanina nakasabay ko. May night market daw dyan sa area na yan mamaya. Every night. Na-try na natin yan nung last year. Pero parang wala na sila ngayon. So, doon yung kakainan natin. Malapit doon sa may Andox. Tapos, kung naghanap pa kayo ng... Ayan, nasa labas na tayo Nasa park mismo ng yung... sa labas ng D-Mall. So may BPI pa dyan, may TGP doon. So kung naghanap kayo ng gamot, meron dyan. Tapos yan, favorite ko yan Ayan yung ano na yan. Yung restaurant na yan. Yung The Mezerap. Yan, number 1 yan. Kapag pupunta kayo ng Boracay, hindi niyo dapat yan palampasin, kainan. Kasi favorite ko talaga. Masarap talaga siya. Tapos budget friendly. Actually, pasok naman siya sa budget. Ayan, nandito na tayo sa... Andox. Malaki ng Andox dito in fairness Pag marami kayo, tapos nagtitipid na talaga kayo, diyan kayo kumain. Ayun, yun na yung kakainan natin. Nakita ko na. Ayan, dito tayo kakain ngayon sa may Sugba Grill House. Ayan. Ito, Sugba Grill House. Ayan, diyan tayo kakain. Ayan, kakain tayo sa may Sugba Grill House. Tara. Ito yung menu nila dito. Para mapakita ko sa inyo, magka-idea na kayo. Yun. Yung kakainan natin ngayon. Hello po. Hello po. Good afternoon po. Hello po. Hi Ka-Wonder. So, andito na tayo sa may Sugba Grill House. Ayan. Gagawan ko ng separate vlog yung where to eat in Boracay kasi parang i-compile na lang natin lahat ng mga kinainan natin dito sa may Boracay. So separate vlog yon. So mamaya update ko na lang kayo sa mga kaganapan natin pa dito sa may first day natin sa Boracay. Ito yung mga food natin dito sa may Sugba Grill. So meron tayong piri-piri, paa chicken, tapos meron din tayong petcho na inasal, tapos meron din tayong pork na barbecue and also meron din tayong chicken barbecue. Tapos kung mapapansin nyo sa mga barbecue nila, ayan, either pork or chicken, meron silang mga sausawan dito. Ayan. Yan, grabe. 3 yung choices nila. Titikman natin lahat yan. And ito daw yung pinaka best seller nila sa lahat, which is yung pork kansi. Grabe Wow. Hi Ka-Wonder! So tapos na tayong kumain. Nandito na ulit tayo sa may D-Mall. So D-Mall palengke naman yung explore natin ngayon. So kung naghahanap kayo ng mga bilihan ng fruits, ganyan, dito kayo pumunta sa may D-Mall palengke. Ayun. So ito mismo yung D-Mall palengke. May mga nagbebenta ng rice, mga pork, ganyan, fresh pork. Kapag yung accommodation nyo or yung ano nyo is yung tulugan nyo is para siyang pwedeng magluto, pwede kayong bumili dito. May mga fruits din sila dito. Ayan may mga fruits din sila. Try natin dun sa kabila. May mga gulay din sila. So kung naghahanap kayo ng bilihan ng mga produce, dito kayo bumili. Dito tayo nakabili kasi nagkikrave ako ng pineapple kay ate. Dito lang yan sa may D-Mall palengke. So bumili tayo ng isa, 90 pesos. Ayan, may mga paluto rin sila dito. Ayan, tapsi-tapsi. Ayan, nasa 175 yung mga tapsi nilang ganyan. Pwede pa kayong kumain dito. Ay, may halo mango na naman. Pangatlo na natin itong nakita, itong branch na to, no? Sobrang sikat niyan dito sa may Boracay Island. Ayan, mango tree. Maliit lang tong stall nila dito. Hi Ka-Wonder! It's nighttime here in Boracay. So, kanina nakatulog tayo kasi sunod-sunod talaga yung ganap natin. Kaya talagang after natin kumain dun sa may Sugba Grill House is bumalik na tayo ng accommodation, tapos nagpahinga talaga tayo. So time check, it's 8 PM ngayon. Andito pa rin tayo sa may Station 2. Ayan, papakita ko yung mga kaganapan naman ngayong gabi dito. So naghanap tayo ng kakainan. Andito na tayo sa area ng Henan. Ganito naman yung vibe niya. Pansin ko talaga ngayon, medyo konti lang yung tao. Hindi tulad kapag summer talaga. Actually medyo umaambon-ambon yung panahon ngayon. Pero meron pa rin namang mga tao.
Pero hindi siya yung parang blockbuster na parang siksikan. Nasa station 2 na tayo ah. Itong station 2, 'di ba? Parang ang dami talagang tao dito. And pwede kayong mag-acoustic bar kapag vibe niyo yung mga ganyang tugtugan. Dito kayo sa may Mandarin Islands Hotel. Ayan, papunta tayo ngayon ng D-Mall kasi baka doon tayo mag-dinner, maghanap ng kakainan, and siguro gusto kong mag-dessert place. Gusto kong humanap ng dessert. Ayan, kanina usually kapag kapag sunset, merong happy hour. Hindi lang natin naabutan kasi yun nga, tulog tayo kanina. Pero syempre, bigyan natin yung sarili natin ng time magpahinga. Ito naman ang colorful. This is Summer Place Beach Club. Wow, ang ganda ng vibe in fairness. Pero konti pa yung tao. Ayun may mga pa-party sila. May DJ din sila. Tapos ngayon, andito na tayo sa McDo area sa may Station 2. Ayan kapag gusto nyong mag-Boracay, magpaalam kayo, magma-McDo lang ako. Pero wag mong sabihin kung saan. Di ba? McDo sa Boracay, biglang nag-transport. Ayan, may mga paluto din dito. Andito na tayo sa harap ng Real Coffee. I think Real Coffee yan. Yun yung sa may yung muffin na sikat sa kanila. Andito na tayo sa may Uptown Mall. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. May nagpa-fire dance dito. Pero ngayon, ang ganap nila is may acoustic sila. Ayan acoustic band. Ayan siya. Wow! Pero medyo konti yung tao kasi umaambon. Fairness, magaling kumanta si Kuya. Ayan, malapit na tayo sa D-Mall. Kapag nadaanan nyo yung Uptown Mall, malapit na talaga kayo sa D-Mall. Ito na siya actually. Hanap tayo ng pwede nating kainin. Pasok tayo dun sa bandang gitna. Para rin magka-idea kayo kung saan kayo pwedeng kumain kapag gabi or dinner dito sa may Boracay. Ayan, dito lang din tayo sa Epic. Tapos dito is the Jammers. Ayan, dito yung Jammers. Maambon na po. Balikay. So this is the Cafe del Sol. Cafe del Sol, Boracay. Katabi niya is the area. Kapag nagki-crave kayo ng mga pizza, ganyan, dito kayo kumain sa area. Pasta, ganyan, Italian food. Pag mga drinks naman, dyan sa may Cafe del Sol. Mga kamari, coffee shop, ganyan. Tapos mayroon dito, gelato. Ayun. So nasa gitna na talaga tayo ng D-Mall. Ayan, okay din dito, Spice Bird. Kapag naghahanap kayo ng food na kunwari, mga piri-piri chicken din sila dito eh. Ayan piri-piri chicken, may mga oyster sila, more seafood din. Ayan may mga crabs nga sila. Spice Bird. Tapos ito is, anong food ba nila dito? Mga lemon, chipotle, tacos. Yan, Mexican food naman sila dito. Tapos dito naman sa side, ito na yung pinaka-famous na Andox dito sa may D-Mall. Tapos dito naman is the Mang Inasal. Ayan, pwede kayong kumain dyan pero medyo blockbuster siya. Tapos dito, Ole. Dito is I think Filipino food. May mga crispy pata sila. And ayun. Doon na tayo galing kanina, doon tayo umikot nung, di ba, nakita nyo, Felix Hotel doon, tapos I Love Barbecue doon, sa side na yon. Doon tayo umikot. Ito na yun, yung landmark na sinasabi ko kanina, yung Ferris wheel. Ito, meron din silang CNC Seafood Restaurant dito. Actually, parang bago to sa paningin ko Hindi ko sure, nung last March, wala pa tong restaurant na to. So, mga seafood siya, may mga crabs, lapu-lapu, lobster, silang binebenta. Seafood. Ayan, dito tayo kakain sa may Japanese cuisine. Ayan, Hama. Ayan, may mga nakakimono pa si ate.
Hi ka-wonder, it's dinner time here in Boracay. So nandito tayo sa may D-Mall dahil kakain tayo dito sa may Hama Japanese Cuisine. Ayon, so Japanese yung ino-offer naman nila dito. Pakita ko yung menu nila para may idea kayo. So here's their menu, meron silang maki rolls, ayan. So nag-range siya sa 320, may 290 din, ayan o 290 to 390. So, mga mackerel specials nila yan. And ito naman yung mga ramen nila. Ayan. So, yung mga ramen nila, nagre-range siya sa 360 pesos. Yung mga ganito nila. Ayan. Shiyu, tsaka Tantan Men. Tapos, may chef special din sila na ramen set. Tapos, ito yung pinaka-menu nila. Para magka-idea kayo. Yun! Ayan siya. Ay, parang ang sarap nito. Seared tuna tartar. Ayan, appetizer. Ito naman yung mga sushi set nila. Ayan, screenshot nyo na lang para magka-idea kayo. Meron din silang maki na sushi na mga ganito. Ayan, California maki. Nagre-range siya 200 plus yung iba, tapos 300 plus yung iba. Ayan, sashimi meron din sila. Tapos, nag-offer din sila ng mga teriyaki, yan. 350 yung chicken, beef is 790, yung mga ganito. Ayan, so maganda rin, meron kayong selection. Kapag nag-crave kayo ng Japanese food, dito kayo kumain sa may Hama. So, ako, ang ordering ko lang is, baka order ako ng ramen, tsaka isang sushi. So, hanap tayo. Here's our order na. Nag-order tayo ng ramen, Shiyu ramen. So, ito yung meat niya. Look at this. Hi, ka-wonder. So, total bill nung kinain natin is 806. May kasama ng service charge doon. So far naman masarap yung food. Ang pinaka-commendable ko is, yung makakomment ko is yung sushi nila. Pero yung ramen, okay naman siya. Yung ano lang talaga, yung meat lang. So, may separate vlog pala tayo regarding sa where to eat in Boracay. So, yung kung ano yung rate ko doon sa mga pagkain, yung mga iba pa nating mga kinain dito sa Boracay is sa separate vlog siya. Para sama-sama siya, parang yun na lang yung papanoorin nyo. So, ngayon maghahanap tayo ng dessert place dito sa may D-Mall. Hi, ka-wonder. So, nakabalik na tayo ng ating hotel dito sa may Coast, Boracay. So, hindi ko na kayo na-update after natin mag-dinner dun sa D-Mall sa may Hama, ano ba yun? Japanese restaurant sa may D-Mall. Kasi after nun, naglakad-lakad na lang ako kasi sobrang nabusog ako. Tapos, naghanap na lang ako ng massage na area. Ang maganda, may nahanap tayo. Malapit na siya sa boundary ng Station 2 and 3. Ang pangalan niya ay Serenity Spa. In fairness naman sa spa nila, I mean sa massage nila, legit na masarap. Magaling yung naging therapist natin. 650 per hour. Tapos kapag 1.5 is 900 yata or 900 900 pesos. So, ang landmark nyo is yung Nigi-Nigi 2. Yun, malapit siya doon yung Serenity Spa. So, pag naghahanap kayo ng massage place, yan, legit place naman yun, yung pinagmassagean natin. And time check tayo, it's 11 p.m. And nandito na tayo sa accommodation. So, recap lang natin yung nangyari today. So, bumiyahe tayo early in the morning kanina from Manila papunta dito sa may Boracay. Tapos, nag-DIY travel lang tayo kasi tumakay lang tayo ng motorcycle from airport papuntang Katiklan Jetty Port. And kapag habagat, 'di ba? Sa Tabon Port dapat tayo. Pero yesterday daw nag-open na, sabi ko nga yun kanina. And nagbayad tayo ng mga fees like yung environmental terminal fee and yung boat fee. Tapos nakarating na tayo dito sa may Boracay Island. Nag-commute lang tayo papuntang hotel. So, yan, binigyan ko kayo ng mga tips para mas makatipid kayo dito sa may Boracay. Hindi dapat na mahal yung yung maging magastos nyo dito. Yes, napansin ko generally yung mga nila, yung mga food prices dito talagang alam mo yun, nag-shoot up na siya, mataas yung presyo.
presyo. Share ko na lang din yung kanina may experience ako kasi plan kong magmotor sana. Parang ma-explore yung ibang areas dito sa Boracay para mas madali, 'di ba, accessible. Kaso nagtanong ako ng rental ng motorcycle sa mga ibang mga locals. Ewan ko mali lang ata yung mga napagtanungan ko. Nasa 2.5 daw, parang yung iba 1.5, yung iba 2.5 ganyan for 24 hours. Yung isa nga 1.5 daw for 1 hour lang. Ano yun? Grabe yung presyo. Yun lang, nakakalungkot lang na may mga ganong magpresyo ng mga rental ng mga motor na ganon. Imagine mo na lang sa 'di ba? Lagi naman tayo nagre-rent sa ibang bansa like sa Vietnam, nasa may 250 pesos ganyan. Sa Siquijor, Siargao nasa 400, 500, understandable pa. Pero yung 2.5, grabe naman si Kuya magpresyo. So, anyways, pati yung mga pagkain, medyo nasa pricier side siya. So, kung mapapansin nyo, yung mga ibang napakita nating mga food spots is yung mga price range ng pagkain nila is 500, parang mga ganun, 500 pesos, sabihin mo. May decent meal ka na. Syempre, parang yung iba meron, mga andoks yan, nasa mga makakakain na kayo, nasa 150, ganyan. Meron din ng mga budget na pagkainan. Pero kung gusto nyo talaga nung decent, tsaka masarap talaga is nasa price range niya, nasa mga 500 to yan, aabot ng 1,000, ganun. Siyempre, magdi-drink ka pa, ganyan. So, mga ganun siguro yung food prices talaga. Pero pag marami kayo, mas makakatipid kayo kung good for sharing na lang yung pagkain nyo. So, ayun. Sana nag-enjoy ka sa video na ito. Make sure na abangan mo yung mga next videos natin kasi magtutour naman tayo ng mga iba pang mga hotels dito sa May Boracay. So, para magka-idea kayo kung saan ba magandang magstay dito sa May Boracay, mga food spots natin, yung separate vlog natin na where to eat in Boracay, yung mga food selections and food recommendation natin. Make sure na tutukan nyo yun. I-upload natin yan sa isa pang video series natin dito sa May Boracay natin. So, isang episode pala yon sa ating Boracay series natin. So, siguro dito na natin i-end ang another vlog, our first day here in Boracay Island, Habagat Season. So, sana i-like mo na lang tong video na ito para mas ma-recommend pa tayo ni YouTube. And kapag naghahanap ka ng budget tips, make sure na hit mo yung subscribe button. And also follow mo na lang ako din ako sa ibang mga social media accounts ko. This is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder and good night. Mwah!